Ang mga kabanata ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay mahalaga upang bigyang diin ang pangangailangan, pagkakaisa at pagkilos ng mga mamamayan para labanan ang mga suliranin ng lipunan. Magandang araw! Ako, si Eliza Micaela B. Perez, mula sa BSHM 3A. Ang mga nobela ay nagpapakita ng pagkakaroon ng kahalagahan, ng integridad at pagiging tapat sa prinsipyo sa harap ng mga hamon at pagsubok. Magandang araw, ako nga pala si Christine Abinasibiliano mula sa HM3. Pinapakita rin ang kahalagahan ng kamalayan at pagtutol sa katiwalian at pang-aabos sa kapangyarihan upang makamtan ang tunay na katarungan ng pagbabago sa lipunan. Magandang araw, ako nga pala si Karina May Torres Nulan, nagmula sa BSHM 3A. Ang pagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa at mas mahusay na paghahanda upang makilahok sa pagbabago at pagsusulong sa katarungan ay kinakailangan. Magandang araw, ako nga pala si Jean Balansag mula sa HM3A. Ang patuloy na pagpapahalaga sa edukasyon at kamalayan ng mamamayan ay mahalaga sa ating lipunan. Magandang araw, ako nga pala si Christine A. Urbano mula sa HM3A. Ang mga epekto ng maling akusasyon at pagkakahiwalay sa pamilya at lipunan ay ipinakita sa kabanatang ito. Ito ay nagpapakita na ang mga paghahanap ng hustisya ay maaaring mahirap at ang mga walang kapangyarihan at walang koneksyon ay maaaring makaranas ng diskriminasyon. Ang mga pamilya ng mga bilanggo ay nagpapakita ng kanilang matinding pagmamahal, pagsasakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng kanilang pagtitiis at pagdurusa. Nanatili silang matatag, determinadong bigyan ng kanilang mga kaanak ng hustisya sa kabila ng mga paghihirap. Ipinapakita din dito na kawalan ng sandigan ng mga tao sa oras ng pagsubok. Higit sa lahat, ang pagpuputya at paghihila sa pagbaba ng mga kapwa Pilipino sa bawat isa. Kahit tayo din ay isang Pilipino, marami naging karasan si iba sa kabilang banda ay nagpapakita ito kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng tunay na kaibigan at apil sa oras ng pagipitan. Ang kanyang puso ay labis nasaktan at nasaktan nang mawala ang mga taong ito sa kanya. Ang kabanatang ito ay nagtuturo rin kung gaano kahalaga ang pagpapakatatag at pagtitiwala sa sarili sa harap ng mga pagsubok at pagbabatikos. Ang kaso ni Piloso Potasio ay nagpapakita na sa kabila ng kanyang katalinuhan at pagkamapagmasid ay hindi lubos na naiintindihan ang mga kahulugan ng mga pangyayari at paraan ng paglutas ng mga ito. Maaring ang kanyang pagkakatagpo sa pintuan ay nagpapakita ng kanyang pagkapagod at pagkalukmok sa kahirapan ng buhay. Sa kabanatang ito, ibig lamang nitong ipahiwatig na mahalaga ang bawat isa. Ang bawat isa na may pagmamahal hindi lamang sa sarili, kundi maging sa nakararami. Kung noon, ang mga Pilipino ay determinadong gumawa ng hakbang upang maipagtanggol nila ang kanilang sarili sa mga taong nananakit sa kanila. Ngunit ngayon ay sila na ang gumagawa ng krimen. Bukod pa rito, ang mga taong nais magkaroon ng hustisya at dinadaan nila ito sa dahas. Bukod pa rito, kung noon ay ang mga bilanggo ay parang ipinaparada sa kalsada at limitado lang ang nakakakita sa kanila ngayon, ay dahil sa teknolohiya at mga makabagong kagamitan tulad ng telebisyon ay nakikita agad natin ang mga mukha ng gumagawa ng krimen. At mabilis rin ang pagkalat ng mga iba't ibang balita kahit sa ang panig ng mundo. Sa ating lipunan, ito din kadalasang nangyari. Halimbawa na lamang sa mga nakukulong at nagkakaroon ng kasong walang dahilan at kung saan dahil sa mga paratang at walang aligasyon ay nahahantong kadalas na pagkakulong ng tao at pagpataw ng parusang habang buhay ng pagkakakulong. Sa ating lipunan, hindi rin nagiging madali ang paghanap ng hustisya dahil hindi lahat ng mga nasa gobyerno ay patas sa pagbigay ng kalayaan bawat individual at kadalasan sila ay nakakaranas ng diskriminasyon. Bukod pa rito ay ang pagkukutya o paghuhusga sa ating kapwa Pilipino na nagaganap pa rin hanggang sa kasalukuyan. Sa lagi pa rin nating pinupunan ang bawat nakikita nating pagkakamali ng iba na minsan ay halos isumpa na natin sila. Ang mensahe ng kabanatang ito ay ang mahalin natin ang ating bayan. Lumaban tayo para sa nakararami. Iwasan natin umatras at huwag maghugas kamay para lamang iligtas lamang ang ating mga sarili. Bukod pa rito ay ang mas lalang pagtitiin at pagtatakwil sa iba ay hindi makatao. Gaya ng nasa kabanata na tila gumagawa ng paraan ng awasan ni Kapitan Tino upang hindi makulong ang kanyang asawa at nagpadala pa ito ng suwong singsing sa Kapitan General. Naibabase ito sa pamagat ng kabanata. Nais ipahiwatig nito na magkaroon tayo ng tunay na pagmamahal sa ating bayang sinilangan. Huwag purihin ang mga dayuhang nagpapahirap sa ating bansa. Higit sa lahat,
Iwasan na ipagkanuno at isisi sa ating kababayan ang mga kasalanan kagaya ng ginawa kay Ibarra. Sa kabanatang ito ay maipahiwatig na ipagtanggol natin ang ating bansa at magkaroon ng tunay na pagmamahal dito. Bukod pa rito ay ang pagliligtas ng iyong sarili para lamang sa iyong ikabubuti ay hindi maganda. Ito ay tila nagsisimbolo ng pagtakwik sa ating sariling bayan. Ang simbahan na dapat ay siya nagbibigay ng lakas sa loob at mabuting payo sa ating lahat ay siya pa rin ang nagsasanhi ng kaguluhan at diskriminasyon. Ang paraan ng pakikilahok ni Kapitan Tinong sa aking magsikan ay pagtanggol na matagal nang pinagpaplanuhan ni Ibarra ay katulad ng kabutihang loob ni Kapitan Tinong kay Ibarra. Sa puntong ito, nagkakaroon ng salungatan sa pagitan ng mag-asawa sa kadahilan ng natatakot siya na makulong ang kanyang asawa. Isa na sa kaibahan ng kabanatang ito ay ang pamamaraan ng pagkalat ng balita. Sa nobela, mga dyaryo at usap-usapan ang pinapairal. Ngayon, puro mga modernong kagamitan tulad ng internet at iba pa. Bukod pa rito, ang pagbibigay ng halagang 1,000 regalo sa may kapangyarihan ay maliit na ngayon. Sapagkat ngayon, ang pera ng Pilipinas ay patuloy na bumababa ang halaga. Sa kabanatang ito, isa sa mga pagkakatulad sa panahon ng ngayon ay ang pagbibigay ng suhol upang maligtas sa kasalanan. Ang regalo sa general bilang pamasko ay nagpapakita ng isang isyong korupsyon at kung paano ginagamit ang mga regalo upang makuha ang papuwal ng mga nasa kapangyarihan. Ang kahiyaan at takot naman sa reaksyon ni Kapitan Tinong sa kanyang koneksyon ay Ibarra ay ipinakita. Ang takot at pag-alala na baka siya ay yung nadamay ay nagpapakita ng kahalagahan ng reputasyon at kung paano ito maaaring makaapekto sa kanilang kaligtasan. Bukod pa rito ay ang pagsunog at pagsira sa mga ebidensya upang hindi madiin sa isang krimen ay ginawa din sa kasalukuyang panahon. Sa nobelang ipinakita rin ang ibang pagtrato sa mga mayaman at may kapangyarihan. Kung ito ay kukumpara sa mga may hirap, ito ay tulad sa kasalukuyang sitwasyon na mas pinagbibigyan pansin ang mga nakakaangat at may kapangyarihan sa lipunan. Ang mensahe ng kabanata na ito ay ang halaga ng tunay. Ang mensahe para ng kabanata na ito ay hindi lahat ng karangyaan ay humahantong sa pagkakaroon ng tagumpay at kaligayahan sa buhay. Ang pagpapahalaga sa labis ng karangyaan ay hindi nangahulugan tayo ay magkakaroon ng masayang buhay. Sa ilang sitwasyon, ang pagsuko sa pagmamahal ay kailangan upang mabuhay at maprotektahan ang mahal sa buhay. Ipinakita sa kabanatang ito na ang pagharap sa mga pagsubok sa buhay ay mahalaga dahil nagkakaroon tayo ng tapang at determinasyon. Ang pagiging totoo sa sarili at pagmamahal sa sarili ay mahalaga para sa tunay na kaligayahan at kapayapaan ng loob. Bukod dito, hindi lahat ng pagmamahal nagtatagumpay sa huli. May mga pagkakataong kailangang paraya para sa kabubuti ng lahat gaya ng ginawa ni Ibarra. Ang pagkakataon ng prinsipyo at pagtitiis sa sakit na dala ng pag-ibig ay maaari maging sandata upang maitaguyod ang sariling panindigan sa buhay. Isa naman sa kaibahan ng kabanatang ito sa panahon ngayon ay ang ginagawang pagsusumikap at sakripisyo na ginagawa ni Ibarra upang makita si Maria Clara. Bukod pa rito, sa panahon ngayon, marami ng uri ng pagsasakripisyo ang ginagawa ng mga tao. Isa na rito ang paghihirap ng mga OFW. Ang pagmamahal ng mga OFW sa kanilang pamilya ay ang pagtulak sa kanila upang lumayo at mag-ibang bansa. Isa pang pagkakaiba sa nobela ay nung tinulungan pa rin ni Alia si Ibarra upang magtungo kay Maria Clara. Sa kabila ng panganib na maaari nilang kaharapin, ito ay patuloy na totoo ang kanilang pagkakaibigan. Hindi tulad sa panahon ngayon, bibihira ka na lang makakakita ng taong sasamahan ka sa kabila ng panganib. Karamihan kasi ay iniisip muna nila ang kanilang sariling kaligtasan at hindi ka agad tutulungan. Sa panahon ngayon, ay kahit matagal na kayo magkakilala ng isang tao, ay minsan siya pa rin ang maglalaglag at hihila sa iyo pababa. Ang isa rin sa pagkakatulad at ang paraan ng pag-aresto o pagpapatawag kay Kapitan Tinong. Dahil nga siya ay may kapangyarihan, hindi agad siya sinasaktan ng mga gwardiya. Tulad sa panahon ngayon, kapag mayaman ka, hindi ka gaano pahihirapan sa iyong krimen. Ngunit kapag ikaw ay mahirap, kamatayan na agad ang iyong hatol. Ito ay nagpapakita ng pang-abuso at kapangyarihan. Sa ating panahon, ito ay napapanahon ding gawin na kung saan ito ay inuugali natin mga Pilipino. Ang pagiging makatao, makabayan, makabansa at higit sa lahat, may tapang at determinasyon na harapin lahat ng pagsubok. Kadalasan mas pinipilit ang mga taong nagmamahal ang kanilang prinsipyo na makakapagbigay ng pag-ulan sa buhay kaysa piliin ang kanilang minamahal dahil alam nila na ito ang maging mga kapatid. Ang mensahe nito, tumatulog tayong lumaban at huwag sumuko. Dahil sa kabanata na ito ay pinapakita ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamamahal ng mga Kastila. Tinutukoy dito ang kawalan ng katarungan at kalayaan at ang pagnanais ng mga mamamayan na magkaroon ng pagbabago at kalayaan mula sa pagkakapi.
Ilalahad nito ang mga sakripisyo at paghihirap ng mga Pilipino upang makamit ang inaasam ng kalayaan. Sa pagkatapos ng kabanata, malinaw na ipinapakita ang kahalagahan ng pagkakaisa at determinasyon sa paglaban para sa katarungan at kalayaan. Kabanatang ito, maraming aral ang iyong matututunan. Sa kabila ng mga pagsubok natin sa buhay, ay huwag agad tayong sisiko. Gawin natin lahat ang ating makakaya upang tayo ay magkaayos. Huwag magpadala sa tali ng problema tulad ng ginawa ni Alias Yan kasi ay tumalon sa tubig, hindi niya ito pinansin sa halip, ay nagpatuloy lang siya na lumaban. Bukod pa rito, dapat tayong mga Pilipino ay matutong maging madiskarte sa buhay gaya ng ginawa ni Alias. Tinabunan niya ng damo si Ibarra sa pamamagitan ng diskarte ay nakalisod sila sa ibang mga gwardiya. Bukod dito, gamitin din ang talas ng isipan huwag mapahamak. Ang pagkakaiba sa kasalukuyan ay mas may kalayaan na ang mga Pilipino at may mga institusyon na rin na nagpoprotekta sa kanilang karapatan. Bagamat may mga isyu pa rin tulad ng korupsyon at kawalan ng katarungan, may mga batas at mekanismo na ang naglalayon para labanan ito. Hindi tulad noon, halos walang kapangyarihan ang mga Pilipino laban sa mga Kastila. Kabanatang ito, ang kawalan ng katarungan at pag-aapi ay makikita pa rin sa kasalukuyan, lalo na sa mga usapin ng korupsyon at abuso sa kapangyarihan. Sa kabanata, ipinakita ang kalagayan ng mga Indio na inaapi ng mga praile at mga opisyal ng gobyerno na maaring makita sa mga kasalukuyang isyu ng katiwalian ng gobyerno at pag-abuso ng mga nasa kapangyarihan. Ang pag-abuso ng kapangyarihan ng mga nasa gobyerno ay nakahanap pa rin na tila walang laban ang laging nagdurusa ang mga mahirap. Bukod pa rito, tulad ng ginawa ni Elias na pagprotekta kay Ibarra, gayon din naman ang pag-alaga at pagprotekta natin sa ating mga pamilya. Higit sa lahat, hindi sila tayo iiwan at ating magiging sandigan sa oras ng matinding pangangailangan. Kahit buhay pa ang maging kapalit ay ipagtanggol nila tayo. Inilahad ang mga sakripisyo at panghihirap ng mga Pilipino upang makamit ang inasam na kalayaan. Sa pagtatapos ng kabanata, malinaw na ipinakita ang kahalagahan ng pagkakaisa at determinasyon sa paglaban para sa katarungan at kalayaan. Ang kabanata na ito ay naglalaman ng matinding damdamin at pagmumuni-muni tungkol sa kalayaan, pag-asa at revolusyon. Ipinapakita rito ni Rizal ang determinasyon at determinasyon ng mga Pilipino na naghahangad ng kalayaan mula sa mapang-aping pamahalaan. Ang mga tauhan sa kabanatang ito ay nagpapakita ng kanilang pagnanais sa babuhin ng kanilang kapalaran at labanan ang mga kawalang katarungan sa kanilang lipunan. Isang mahalagang aral na mapupulot mula sa kabanatang ito ay ang kahalagahan ng pagkakaisa at determinasyon sa pagharap ng mga hamon sa buhay. Ipinapakita rito ang tunay na pagbabago ay makakamtan lamang kung magkakaisa ang mga tao at sama-samang lalaban para sa kanilang mga karapatan. Ang pagkakaiba ng kabanatang ito sa panahon ngayon ay ang pagkontrol sa buhay ng ibang tao. Ngayon ay higit na may kalayaan na ang lahat sa iba't ibang aspekto ng buhay. May mga batas na rin na maaari kang protektahan. Pagkakatulad, isa sa mga pagkakatulong nito sa kasalukuyang panahon ay ang kahangaring mabago ang buhay at kapalaran ng Pilipino. Tulad ng ginawa ni Maria Clara na paghingi na mabago ang kanyang kapalaran dahil nabalitaan na rin naman niya na patay na si Ibarra. Bukod pa rito, ang paghingi ng tawad kung kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan at aminin ito ng buong puso ay ginagawa din sa panahon ngayon. Higit sa lahat ay humingi ng tawad sa Diyos dahil totoo na ang mga kasamaan na ginawa mo ay babalik din sa iyo. Ang unang mensahe ay pagiging matatag sa mga pagsubok ng buhay. Ang mensahe sa kwentong ito ay nagtataglay na sa patuloy na pagkakaroon ng maraming pagsubok sa buhay ng mga Pilipino tulad ng pagkawala ng minamahal sa buhay, pagkasira ng negosyo, kahirapan, trahedya at marami pang iba. Ito ay nagdadahilan sa pagkakaroon ng kawalan ng kumpiyansa sa sarili na magpatuloy sa buhay. Kung kaya't marami sa mga kapwa natin Pilipino na mas pinapangunahan ng lungkot at takot na pagpatuloy sa buhay. Pagpapahalaga sa pamilya at tradisyon. Ang selebrasyon ng Noche Buena ay isang mahalagang tradisyon na ipinagdiriwang ng mga Pilipino na nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa pamilya at kanilang pagdiriwang ng Pasko, kahit sa kita ng kahirapan. Ang kabanatang ito ay nagbibigay diin sa kahalaga ng pamilya at pagkakaisa. Ang pag-aalala sa mga minamahal. Ang kabanata ay nagbibigay diin sa kalungkutan ni Basilio habang inaalala niya ang kanyang ina na si Sisa. Ang mga emosyon ni Basilio ay naglarawan ng malalim na pagmamahal at paghinagpis na nagpapakita ng human side ng mga tauhan. Pagkakaiba ng mayaman at mahirap. Ipinaliwanag sa kabanatang ito ang pagkakaiba ng buhay ng mayayaman at mahihirap. Habang ang mga mayayaman ay nagdiriwang ng Pasko ng marangya, ang mga mahihirap naman ay nagdiriwang ng simpleng ngunit puno ng pag-asa at pagmamahalan. Ito ay naghihiwatig na sa dinami-dami ng mga suliranin ng bansa, ang unang naapektuhan ay ang mahihirap.
nating kapwa Pilipino na kung saan dahil sa mga samot-saring katiwalian na ginagawa ng gobyerno at tulad ng korupsyon, kung kaya't hindi magiging isang masayang lipunan ang isang bansa kung ito ay may kaakibat ng mga suliranin at hindi pagkakapantay-pantay na trato. Pag-unlad sa gitna ng kahirapan. Sa kabila ng mga pagsubok, ipinapakita ni Basilio ang determinasyon, magpatuloy at magsikap. Ang kanyang hangaring mag-aral at lumunlad ay nagpapakita ng kanyang pagpupunyagi na baguhin ang kanyang kapalaran. Sa kabanatang ito, maraming mga mahalagang aral tayong matutunan tulad ng kahalaga ng pakikibaka para sa katarungan at karapatan. Bukod pa rito ay hindi dapat ipagwalang bahala ang pag-aabuso ng kapangyarihan at bilang magkaisa ang mga inaapi upang labanan ito. Bukod pa rito, ito ay nagpapakita ng mga aral na tumutukoy sa kahalaga ng pamilya, pag-asa, pagkakaisa, pagmamahal at ustisya. Unang aral ay pag-asa sa kabila ng pagsubok. Tulad ni Sisa at Basilio, tayo ng mga kapwa Pilipino ay nakaranas ng kahirapan, kawalan ng pag-asa at hindi pagbibigyan ng tamang ustisya para sa karami lalong-lalo ng mga dukha at mahihirap at walang pinag-aralan. Na kung saan tulad ni Sisa, siya ay namatay na lamang na hindi nabigyan ng tamang karapatang pangtao. Ngunit sa kabila ng ganong pangyayari, may mga tao pa rin na magandang tumulong upang mabigyan ng bagong pag-asa ang isang taong katulad na lamang ni Elias na siya ay naging gabay upang mag-umpisa sa buhay ni Basilio. Ang kabanatang ito ay nagpapatunay na habang may buhay, may pag-asa at dapat magtiwala lamang na isa itaas ng tulong ibang tao, tayo ay magkakaawon sa hirap. Pagmangalasakit sa kapwa. Ang kabanata ay nagtuturo ng pangalasakit at pagkalinga sa kapwa, lalo na sa mga nagdurusa. Ang pagbibigay ng suporta at pagdamay ng mga pangangailangan ay isang mahalagang aral na dapat isang buhay ng bawat isa. Ang kabanatang ito ay nagtuturo rin ng pagtanggap sa katotohanan ng buhay, kahit gaano pa ito kasakit. Ang pagtanggap sa mga pagsubok at trahedya ay mahalaga upang makapagpatuloy at makapaghanap ng mga paraan upang bumangon muli. Paggunita at pagmamahal sa mga yumao. Ang pagpapakita ng pagmamahal ni Basilio sa kanyang ina na si Sisa ay nagtuturo ng kahalagahan ng paggunita at pagpapahalaga sa mga mahal sa buhay na pumanaw na. Ito rin ay isang paalala ng pangangailangan ng hustisya para sa mga inaapi. Pagkakaiba. Ang pagkakaiba nito sa kasulukuyang panahon ay ang mga tao ay makakaranas ng kahirapan, kawalan ng pag-asa. Hindi kagad sila nakakahanap ng sangay ng gobyernong makakatulong sa kanila, sapagkat ang daloy ng gobyerno noon ay mahirap at komplikado dahil na rin sa mga nakakataas, hindi nagbibigay ng pantay na karapatan para sa mga Pilipino. Sa kabilang banda, sa panahon ngayon, marami na ang mga sangay ng gobyerno na maaaring lapitan. Bukod pa rito ay ang pamamaraan ng pagdiriwang. Ang mga pamamaraan ng pagdiriwang ng Pasko ngayon ay mas moderno dahil sa impluwensya ng teknolohiya at globalisasyon. Ang mga regalo, dekorasyon at maging ang mga pagkain ay maaaring maging mas moderno. Hindi katulad dati na hindi kaya ng mga taong bumili ng palamuti para sa Pasko. Imbis ay gagamitin nila ang kanilang mga salapi sa pagbili ng kanilang mga pagkain. Sunod ay ang edukasyon. Mas maraming opportunity para sa edukasyon at pag-aaral sa kasalukuyan kumpara sa limitadong pagkakataon noon. Ang mga institusyon at scholarship ay mas accessible na sa kasalukuyang panahon at ang mga kabataang babae man o lalaki ay may kakayahan upang makapag-aral. Pagsusumikat at paghahanap ng pag-asa, maraming tao sa kasalukuyan lalo na ang mga mahihirap ang patuloy na nagsusumikap upang makaahon sa kahirapan at umaabot ang kanilang mga pangarap. Katulad ng determinasyon ni Basilio sa kabanata, ang pag-asa at determinasyon na magkaroon ng mas magandang kinabukasan na isang pangkaraniwang tema sa buhay ng maraming Pilipino ngayon. Paghahanap at pagbabago, ang pagkakahalin tulad ng senaryo ng kabanata 63 na ang Noche Buena sa kasalukuyang panahon ay patuloy pa rin ang ganitong klase ng sitwasyon na kung saan kapag nakaranas ng kabigatan sa dibdib ang mga Pilipino, ito ay kung minsan ay nahihinaan na sila ng loob at kawalan ng pag-asa, kung kaya't karamihan sa kanila ay nasa santabihang kalagayan sa buhay at pilit na inaasara ang pinto sa buhay ng makakatulong sa kanila. Ang Kabanata 64 ng Noli Me Tangere ay nag-iiwan ng makabuluhang mensahe ng pag-asa, sakripisyo, pagmamahal sa bayan, at walang katapusang laban para sa kalayaan at katarungan. Ang mga aral na ito ay hindi lamang mahalaga noon, kundi mananatiling mahalaga hanggang sa kasalukuyang panahon. Bukod pa rito, tinutukoy din sa kabanatang ito ang iba't ibang kapalaran ng mga tauhan matapos ang mga trahedya, na nagbibigay diin sa pangangailangan ng katarungan, edukasyon, at patuloy na pakikibaka para sa kalayaan. Una ay ang iba't ibang takbo ng buhay. Ang aral sa kabanatang ito ay nagpapakita na iba-iba ang mga itinatang buhay ng tao.
Hindi masamang maging marangya ang buhay, ngunit ito ay dapat na ilagay sa maayos na pamamaraan. Sinasabi lamang din sa kabanatang ito na ang labis na pagmamahal ng kayamanan ay siring nagpapababa sa inyong buhay. Ang suliranin at mga balakid ay nagagawa ng solusyon kung kaya hindi nararapat na ibaling sa anumang bisyo na siya rin makakasira sa buhay ng tao. Kung kaya't mahalaga na mag-isip ng tama, magdesisyon sa bawat hakbang ng ating ginagawa sa buhay upang sa ganon ay hindi tayo maligaw ng landas. Pangalawa ay ang bagong simula para sa ating kapakanan. Ipinapakita ng kabanatang ito na sa kabila ng trahedya, lagi may pag-asa para sa pagbabago. Ang pagtulong kay Basilio at ang kanyang pagtanggap ng edukasyon ay simbolo ng bagong simula at desisyon ni Maria Clara na maging madre ay nagpapakita ng epekto ng kawalan ng katarungan sa mga individual na kagaya natin mga Pilipino. Ang unang pagkakaiba ay ang kalagayan ng panlipunan at pampolitika. Noon ang Pilipinas ay nasa ilalim ng kolonyal ng pamamahala ng Espanya, kung saan ang mga mamamayan ay nakaranas ng direktang pag-aapi at kawalan ng kalayaan. Samantala ngayon ay ang Pilipinas ay isang malayang bansa na may sariling gobyerno. Bagaman, may mga isyu pa rin ng katawilian at hindi pagkapantay-pantay. Ang kalagayan ng panlipunan at politika ay mas maginhawa kumpara sa kolonyal ng panahon. Edukasyon at kamalayan. Noon ang edukasyon ay limitado at karamihan ay hindi nakakuha ng sapat na kalaman tungkol sa kanilang mga karapatan at kalagayan ng lipunan. Ngayon, ang mas marami ng Pilipino ay nakapag-aral at nabubuksan ang kamalayan sa kanilang mga karapatan at tungkulin bilang mamamayan. Ang edukasyon ay naging sandata para sa pagbabago at pag-unlad. Huli ay ang kalayaan at pagsasalita. Noon ang kalayaan sa pagsasalita ay lubos na pinipigilan ng mga kolonyal ng otoridad. Ngayon, bagaman may mga pagkakataon ng pagsupil ang kalayaan sa pagsasalita at pagtitipon, ay karaniwang pinoprotektahan ng batas ng isang demokratikong lipunan. Una ay ang pakikibaka para sa hustisya sa nobela. Ang mga tauhan tulad ni Alias at Basilio ay naglalarawan ng patuloy na pakikibaka para sa hustisya at kalayaan mula sa pang-aapi ng mga kolonyal na otoridad. Sa kasalukuyan, ang pakikibaka para sa hustisya ay patuloy pa rin. Maraming Pilipino ang patuloy na lumalaban para sa kanilang mga karapatan at laban sa katiwalian, pang-aabuso at hindi pagkakapantay-pantay. Pangalawa ay ang mataas ang tingin sa sarili. Sa pangkasalukuyang panahon, ito ay patuloy na ginagawa ng mga individual, lalong-lalo na ang mga taong nakakataan tong kutsara sa bibig na kung saan dahil sa karangyaan ay ito ay nagdudulot ng pagkasira. Ang kabanatawan ng El Filibusterismo ng Dr. Jose Rizal na pinamagatang sa Obierta ay naglalaman ng maraming mensahe at tema na mahalaga sa kabuuan ng nobela. Narito ang mga pangunahing mensahe ng kabanatang ito. Pagbabago at pagbabalat kayo. Sa kabanatang ito, pinakikilala ni Simon na nagbalat kayo bilang isang mayamang alahero. Ang kanyang pagbabago mula kay Crisostom Ibarra patungo kay Simon ay nagpapakita ng tema ng pagbabago at pagbabalat kayo. Ang mensaheng ito ay tumutukoy sa kung paano maaari magbago ang isang tao dahil sa mga karanasan at trahedya na kanyang pinagdadaanan. Kawalan ng katarungan. Ang mga karakter sa Obierta ay naglalarawan ng iba't ibang aspeto ng lipunan noong panahon ni Rizal. Ang pagkakaroon ng mga praile, opisyal, at mga karaniwang tao sa isang lugar ay nagpapakita ng kawalan ng katarungan at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Pinapakita ng kabanatang ito ang mga isyu ng katiwalian, pang-aabuso ng kapangyarihan, at ang pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Pagkakaiba ng mga uri sa lipunan. Sa pamamagitan ng paglarawan ng mga taon sa ibabaw ng kubyerta ng bakuna, ipinapakita ang matinding agwat sa pagitan ng mayaman at may hirap. Ang mga pribilehiyo ng nasa itaas ng antas ng lipunan ay malinaw na ipinapakita at nasa ibaba naman ang mga may hirap. Simbolo ng Ilog Pasig at Babor Tabo. Ang paglalakbay sa Ilog Pasig ay simbolo ng paglalakbay ng Pilipinas sa ilalim ng kolonyal na namamahala. Ang kubyerta naman ng iba't ibang uri ng tao ay sumasalamin sa lipunang Pilipino na mahati dahil sa iba't ibang interes at pananaw. Ang mensahe ang kahalagan ng pagkakaisa at pagkilos upang makubit ang pamansang kalayaan at kaunlaran. Simbolismo ng Babor Tabo naman ay basa sa nobela ng tinatahak ang maruming ilog ay simbolo ng maruming sistema ng pamahalaan at ang mabagal na pag-usad ng vapor ay nagpapakita ng mabagal at walang direksyong pag-unlad ng ating bansa. Aral na napulot sa unang kabanata ng El Filibusterismo ay nagpapakita ng kahalagan ng pagkilos at paglaban para sa katarungan at pagbabago sa lipunan. Pinapakita nito ang pangangailangan ng paninindigan laban ng mga umiiral sa issue at pagkakaisa ng mga mamayan para sa ikabubuti ng bayan. Sa nobela, ang paghahanda sa hinagsika ni Simon ay nagpapakita ng tema ng paglaban at pagtatanggol sa mga karapatan laban sa pang-aapi at katiwalaan. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng
pagtindig at pagkilos para sa tunay na pagbabago at katarungan. Ang mga pangyayari sa kubyerta ay nagpapakita ng kawalan ng katarungan at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ipinapakita nito ang mga isyu ng katiwalian at pang-aabuso ng kapangyarihan na dapat labanan at baguhin. Ang modernisasyon at teknolohiya. Sa kasalukuyan, ang teknolohiya at modernisasyon ay nagdulot ng mga pagbabago sa lipunan at pamumuhay ng mga tao. Ang paraan ng komunikasyon, pag-aaral, trabaho at maging mga pagtutulungan ay iba na kumpara sa panahon ni Simon. Bukod pa rito, marami pa ring transportasyon na maaaring sakyan ng mga tao na hindi napapakita ng diskriminasyon. Sunod ay ang demokrasya at batas. Sa kasalukuyang panahon, ang Pilipinas ay isang demokratikong bansa na may sariling sistema ng batas at pamahalaan. Pagaman, may mga isyu sa katiwalian at hindi pagkakapantay-pantay, may mga mekanismo at institusyon na naglalayon na mapanagot ang mga nasa kapangyarihan. Hindi tulad noon na hindi malaya ang ating bansa. Ang kawalan ng katarungan at katiwalian, kalintulad ng ipinakita sa kabanata ay patuloy na nakakaranas ngayon. Ang mga isyu ng katawilian at kawalan ng katarungan sa lipunan, mga pag-aabuso sa kapangyarihan at diskriminasyon na patuloy na kailangan labanan at baguhin. Bukod pa rito ang pagnanais ng pagbabago katulad ni Simon, maraming tao sa kasalukuyan ang may pagnanais na magkaroon ng pagbabago sa lipunan. Ang mga aktivista, mga tagapagtaguyod ng karapatan ng pagtao at mga mamayanan na nagnanais na mas maayos at makatarungang lipunan ay patuloy na naglalakas loob na ipaglaban ang kanilang mga adhikain. Higit sa lahat, ang pagtutol at pag-aapi tulad ni Simon, maraming Pilipino ang hindi papayag na patuloy na apihin at abusuin ang mga nasa kapangyarihan. Ang pagtutol sa pag-aapi at paglalaban para sa karapatan ng patuloy na nangibabaw sa kasalukuyang panahon. Sa kabanatang ito, ipinapakita ang pagkakaiba sa lipunan, mga isyu ng katiwalian at pang-aabuso ng may kapangyarihan. Ipinapahiwatig dito sa mambabasa ang potensyal ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Ang mga pangyayari sa kabanata ay nagpapakita ng halimbawa ng diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay na estado sa lipunan. Ang aral na maaaring makuha ay ang kahalagahan ng integridad at pagtutol sa katawilian. Bukod pa rito ay ang malaking pagkakaiba ng mayaman at mahirap. Ang mga mahirap at nasa ilalim lamang ng bapor at langhap ng mga iba-ibang bagay dito, hindi katulad ng sa itaas nito. Bukod pa rito at ang aral ng kahit mayroong mga pagtatalo at hindi pagkaunawaan ng mga karakter, ito ay patungkol sa tubig ng Cervera. Ipinakita ang tubig ng potensyal ng pagkakaisa at pagtutulungan sa paglaban ng katawilian at pag-abuso. Ang serbesa naman ay mga makakapangyarihan sa lipunan na kayang patumbahin kung may pagkakaisa. Higit sa lahat ay ang kahalagaan ng pag-unawa at empatiya sa iba. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa iba't ibang sitwasyon at pananaw ng mga tao, maaaring magkaroon ng mas malalim na respeto at paggalang sa bawat isa. Isa pang pagkakaiba ng nobela sa panahon ngayon ay ang modernisasyon at ang epekto nito sa paraan ng pamumuhay at pakikisalamuha ng tao. Sa kasalukuyan, ang teknolohiya at modernong pamumuhay ay nagdudulot ng mas mabilis na pagbabago at mas komplikadong paraan ng ugnayan sa lipunan. Ito ay nagresulta sa mas maraming oportunidad at hamon pati na rin sa malawak na pag-unlad ng kabuhayan at pagkakaisa. Bukod pa dito ay ang pag-unlad ng sistema ng edukasyon at ang mas malawak na kaalaman ngayon kumpara sa panahon ng nobela. Pagkakatulad. Ang pagkakatulad nito sa ating panahon ngayon ay ang patuloy na pakikibaka para sa pag-unlad at pagbabago sa lipunan. Tulad ng ipinakita sa kabanata, ang mga karakter ay hindi sumuko sa kanilang adhikain na labanan ang katiwalian at itaguyod ang katarungan. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang mga individual at grupo na nagsusulong ng pagbabago at naglalatag ng mga hakbang upang mapabuti ang kalagayan ng lipunan. Isa pang pagkakatulad ay ang patuloy na pangangailangan ng mga mamamayan na magkaroon ng boses at makilahok sa mga usaping pampubliko. Tulad ng mga karakter sa kabanata na nagpapahayag ng kanilang opinyon at nagpapakita ng pagkilos laban sa mga pang-aabuso. Ang kasalukuyang panahon ay nagpapakita rin ng patuloy na pag-ilos at pagpapahayag ng mga mamamayan sa mga isyu ng lipunan sa mga magitan ng mga kilos protesta, pagluhok sa mga diskusyon at pagsasagawa ng iba't ibang advokasya. Ang mahalagang mensahe na ipinahiwatig ng Kabanata 3 ng El Filibusterismo ay ang konsepto ng kawalang katarungan at diskriminasyon sa lipunan. Ipinakita ng kabanata ang pagkakaiba ng pagtrato sa mga mayaman at mahihirap, kung saan ang mga mayaman at
tinatrato ng may kaginhawaan, habang ang mga mahirap ay pinagmumulan lamang sa tuksuhan at diskriminasyon. Ito ay nagpapakita ng malalim na pagkakaiba sa kalagayan ng tao batay sa kanilang yaman at katayuan sa lipunan, na lakas sa pagpapakita ng hindi patas na sistema at pangangailangan ng tunay na pagkakapantay-pantay. Bukod pa rito ang pagpapakita ng kalagahan ng pagtutol sa katawilian at pag-abuso sa kapangyarihan sa pamagitan ng mga pangyayari sa hapunan ni Kapitan Tiago. Ipinakita ng nobela ang hindi wastong paggamit ng impluwensya at pera upang makuha ang pabor at maging mas makapangyarihan. Ang pagtutol ng ganitong uri ng katawilian ay mahalaga upang matiyak ang integridad at katarungan sa lipunan. Ang aral na maaari mapulot ay ang pagpapakita ng epekto ng katiwalian at diskriminasyon sa Pilipino na nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay at kawalan ng katarungan. Isang pang-aral ay ang nagpapakita ng pangangailangan ng aktibong pakikinabok ng mga mamamayan sa paglaban sa katiwalian at pang-abus sa pangyarihan. Bukod pa rito ay ang pagpapakita ng kahalagahan ng pagkakapantay-pantay at respeto sa lahat ng uri ng tao anuman ang kanilang katayuan sa Pilipino. Ang pagkakaiba nito sa kasalukuyang panahon ay mas maraming paraan na makikilahok ng mga mamamayan sa mga usaping panlipunan at pampolitika, tulad ng social media at mga organisasyon. Bukod dito, mayroong mas maraming oportunidad para sa edukasyon at kamalayan na nagbibigay ng mas malawak na pangunawa sa mga isyu ng lipunan at mas mataas na antas ng pagtutol sa katiwalian at hindi pagkakapantay-pantay. Higit sa lahat, mas mahigpit na ang mga batas at mga regulasyon upang labanan ang katiwalian at tiyakin ang patas na pagtrato sa lahat ng sektor ng lipunan. Pagkakatulad. Ang pagkakatulad ay ang patuloy na pangangailangan ng mga mamamayan na maging mapanuri at mapanagot sa pamamahala, katulad ng nangyari sa nobela. Kahit sa kasalukuyan, may mga suliraning panlipunan na kinakaharap ng lipunan na nangangailangan ng pagtutol at pagtayo para sa katarungan at integridad. Ang tema ng hindi pagkakapantay-pantay at kawalan ng katarungan ay patuloy na nagiging issue sa lipunan na nangangailangan ng aktibong pakikilahok at pagkilos mula sa mamamayan. Ang kalatang mensahe ng Kabanata 4 ng El Filibusterismo, matuto tayong lumaban sa ating karapatan. Dito sa kabanata ay pinakita ang kawalan ng katarungan at pag-aabuso ng mga mahirap at walang kapangyarihan sa ilalim ng kolonyal ng pamahalaan. Ipinakita rin dito ang pagsusumikap ng mga tao na umunlad at mabuhay ng marangal sa kabila ng pagsasamantala ng mga may kapangyarihan. Ang kabanata ay nagsisilbing paalala sa kalagahan ng pagwawaksi ng katawilian at pag-aabuso at ang pangangailangan ng tunay ng reforma upang makamit ang katarungan at pantay na karapatan para sa lahat. Ang kabanata ay nagtuturo rin ng aral tungkol sa pagiging matatag sa harap ng pagsubok at kawalan ng katarungan. Halimbawa, si Cabezang Talas ay nagpapakita ng katapangan at determinasyon sa pagharap sa mga pang-aabuso ng mga praye at mga may kapangyarihan. Kahit na ito ay nagtutulot ng pangalan sa kanyang buhay at pamilya. Ito rin ay nagtuturo ng aral tungkol sa pagpapahalaga sa sariling lupain at yaman. At ang pagtindig para sa sariling karapatan laban sa mga nagkakakaumagaw nito. Bukod pa dito, ay pagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga komunidad sa pagharap sa mga hamon, mga abuso ng mga nasa pamumuno. Ang mga pagkakaibang ito ay nagpapakita ng pagbabago sa lipunan mula sa panahon ng kolonyalismo hanggang sa makabagong panahon, kung saan mas may proteksyon at oportunidad para sa mga tao. Sa panahon ngayon ay hindi na ang mga praile ang namamahala sa lipunan, kundi kapwa Pilipino na ang may kapangyarihan. Isa pa ay noon ay ang mga pang-aabuso sa lupa at ang sapilitang pagkuha ng mga ari-arian ay karaniwan at ang mga pagsasaka ay walang sapat na proteksyon laban dito. Ngunit ngayon ay mas malawak na ang proteksyon sa mga karapatan sa lupa, bagamat may mga kaso pa rin ng land grabbing at iba pang issue sa lupa. Mas may mga legal na paraan na upang ipaglaban ang mga karapatan. Bukod pa rito ay noon, may malawak ang kahirapan dahil sa pagkasamantala ng mga kolonyal na otoridad. Ngunit ngayon ay bagamat may kahirapan pa rin, mas maraming mga programang panlipunan na ang mga NGO na tumutulong sa pagbawas ng kahirapan at pagsulong ng kaunlaran. Isa rin ay noon, walang konsepto ng karapatang pantao at malimit ang pang-aabuso ng mga kolonyal na may kapangyarihan. Pero ngayon, may malinaw na mga patakaran sa karapatang pantao at maraming organisasyon na ang nagtataguyod ng mga karapatan. Ang isa sa mga pagkakatulad naman ay ang pagpataw ng buwis sa mga ari-arian. Ngayon ay mga kakulangan ng batas sa tukoy sa tamang pagbabayad ng buwis based sa uri ng ari-arian. Bukod pa rito ay ang pagboto. Sa kabanatang si Cabezang Talas ay itinalaga ng mga mamamayan upang kanilang maging pinuno.
Tulad din ngayon sa mga tao ay ang siya ang pumili ng mga italaga sa gobyerno. Matatagpuan ang mga pangunahing tema ng kahirapan, katiwalian, at kawalang katarungan sa ilalim ng kolonyal na pamamahala. Sa Nolmi Tahiri, ipinapakita ang pang-aabuso ng mga praning at mga kolonyal na opisyal sa mga Pilipino. Habang sa El Filipisto mismo, tinatampok ang patuloy na paikibaka para sa katarungan at pagbabago para sa gitna ng katiwalaan at pang-api. Sa kabuuan, ang mga kabanatang ito ay nagpapakita ng di makaturong kalagayan ng lipunan at ang pangailangan ng pagtutulungan at paikibaka upang lapasalukuyan. Ang mga aral at mensahe ng mga kabanatang ito ay patuloy na may kahalaga, lalo na sa konteksto ng laban para sa karapatan, katurungan at pantay na pagkakataon sa lipunan. Mahalaga ang mga ito upang mabigay din sa kahalagahan ng pagtutulungan at paikibaka para sa tunay na pagbabago at kaunlaran ng ating bansa.